In the book of Jeremiah, chapter 17, verse 5 up to 7, this is the word of the Lord for us today. Jeremiah chapter 17, verse 5 up to 7. I will be reading in the New King James Version. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man, and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. For he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon, sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Brethren, today let me preach to you the last Sunday of 2025. I would like to leave this message to every Christian so that the new coming year, mga kapatid, we will be equipped with this. Let me remind everyone, and let me preach to you the word that says, settle your trust. Settle your trust. That's the only thing that we need to do in facing the coming year. It's not about material things. It's not about your accomplishments. You can brag it, but the Bible says we should trust the Lord. Because mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Let us face the coming year, brethren, with full trust to the Lord. Let us settle our trust to God. In the name of Jesus, lift your voices to the Lord. Lift your voices. I trust you, Lord. I trust you, Jesus. Come on, hallelujah. I trust you, Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, as we come to you today, into your words, I pray, be with us. Let your Spirit come. And let every sadness in this room be overruled by your Spirit. Let your Spirit comfort us. And let your word be established. God, deal with our minds, O Lord. Deal in our hearts, O God. Let our soul be blessed today through your words. Let the manifestation of the gift of the Spirit be upon in this church. Because without you, we can do nothing. Hallelujah. Confirm your words, O God. And let your word be established in the hearts of men. In the name of Jesus, I pray. Everybody say amen and amen. Clap your hands to Jesus. You may be seated. Settle your trust. When we talk about life, brethren, pag pinag-usapan natin ng buhay, life is not about by what we have, but by who we trust.
When we talk about life, brethren, it's not about what we have in this life. What you achieve, what you have finished. Hindi tinitingnan ng Diyos. Ang buhay ay hindi tungkol sa kasaganahan ng mga bagay. It's always by who we trust. Because life does not come from men. Life comes from God. And so, if we trust God, that's the true meaning of life. Because life came from Him. So if you trust the one who gave life, then you are in life, in the right definition of life. Mga kapatid, as I mentioned previously, just like this chair, katulad ng isang bangkong ito, mga kapatid, when we talk about trust, this chair, as I mentioned dati, as an illustration sa inyo, this chair is not an impressive chair. This is just an ordinary na upuan. But when you sit on it, it's a statement of trust. Wala namang buhay ito eh. At wala din namang ganong special dito sa upuan na ito. Pero kapag umupo ka dito, ang sinasabi mo sa marami, you are trusting this chair. Because you are giving your full weight on it. Binibigay mo ang iyong buong bigat dito, mga kapatid. Wala namang sigurong umuupo sa upuan na kung saan ay hindi nagtitiwalang hindi maibigay ang kanyang buong kabigatan. Wala po, mga kapatid. When we sit on a chair, we give all the full weight that we have. And trust is not about what we believe, but by placing our full weight on what we believe. If this is Jesus Christ in your life, you only enjoy the goodness of God, and you will only prove that God is a great God when you decide to sit on it and give your full weight. Trust can be discussed. Faith can we talk. We can have seminars in faith. We can discuss about faith. We can discuss about trust. But until you sit down and give all your full weight on the chair, you will never understand what is trust. In Jeremiah chapter 17, this is not about whether you believe to God or not. The book of Jeremiah chapter 17, it is about where do you settle your trust. Noong unang panahon, maraming Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon naman po eh. Pero sa Jeremiah chapter 17, pinapakita dito ni Prophet Jeremiah na it's not about sino sasambahin mong Diyos o maniniwala ka ba o hindi sa Diyos. It's all about where do you settle your weight? Where do you settle your trust? Because some believe in God, but they settle in their own strength. I believe in God. I believe that God is a healer. I believe that God is a great God, but I never sat on it. I can discuss you that God is great, that God is good, that God is the provider of everything. I can discuss you every day. But until I sit down and give all my weight and my trust, I am just a tinkling cymbal. Para lang akong batingaw, mga kapatid, na umaalingaw-ngaw at maya-maya mawawala ang ingay. It's nothing. Because some, they pray to God, but they lean on themselves. Nananalangin sa Diyos, pero nagtitiwala sa tao. Tingnan mo yung mga kapatid. Nananalangin ka sa Diyos, pero sa ibang upuan ka umuupo.
Kung sumisimbolo itong upuan na ang Diyos, you believe in God, you pray to God, but you're not sitting on God. You're not giving your full weight to God. Doon ka nakasandal sa tao. Doon ka nakasandal sa Bombay. Doon ka nakasandal kung kani-kanino, mga kapatid. What's the use of God? What's the use of that chair? Para lang siyang display sa bahay. Because some, they worship God. But they are very dependent on their flesh. I love you, God. I worship you. Pero they are so dependent on their flesh. Pag may sinabi ang laman, sinusunod. Pag may sinabi ang mundo, susunod. Pero nagwo-worship yan. Nagpupunta sa church yan. Sumasamba yan. Kumakanta yan. Pero tingnan mo, mga kapatid, are they giving their full weight to the chair? The question is, where do you settle your trust? Ang konteksto ng salitang ito, mga kapatid, I don't want you to be ignorant. And every time I preach and every time I teach, I make sure everyone understand what I'm trying to preach or teach. The very context of Jeremiah is confronting Judah's tendency to rely on political alliances. Nung panahon kasi, mga kapatid, of course, the Judah and the Israel, na-divide sila, mga kapatid. Itong Judah, mga kapatid, may tendency na sila ay nakasandal sa mga political alliances, sa mga politiko, sa kapangyarihan ng tao, sa human wisdom, and also the self-effort rather than covenant dependence on God. Sa panahon nila noon at panahon natin ngayon, walang pinagkakaiba. Minsan mas makapangyarihan si congressman kaysa sa Diyos na pinaglilingkuran. Minsan napapansin ko, mga kapatid, na ang political rally ay mas maraming tao kaysa sa simbahan. Minsan ang ayuda pinipilahan pero ang simbahan hindi. Human dependency. What I'm trying to say today, with a summary of my preaching, is where you place your trust determines whether your life becomes barren or blessed. Kung saan mo daw ibinibigay, kung saan mo iniuupo yung iyong sarili, ay malalaman mo whether you become barren, unfruitful maybe, or blessed. Kaya yung upuan, mga kapatid, maaring may dalawang upuan dito, whether you sit on God or you sit on your flesh. Whether you sit on God or you sit on human understanding, human ways, mga kapatid. That's why blessing is not determined by circumstance, but by a settled trust in the Lord. Pagpapala ang pinag-usapan, hindi ito nakatingin sa sirkumstansya. Sabi nga ni Sister France, pwedeng marami kang pera, pero ikaw ang pinakamahirap. Because poverty is not about the lack of money, sabi ni Sister France. Poverty is a lack of love and trust to the Lord. But if you are poor, mahirap ka lang. Ang kinikita mo hindi sapat. Pero meron kang puso para sa Panginoon. I'm not just talking about money. I'm talking about your life, about your time, about your talent. Kung may panahon ka na ibinibigay mo sa Diyos ang karamihan ng buhay mo, you are the richest man on earth. Why? Because you can give that other people cannot give. May bagay kang kaya mong ibigay na hindi kayang ibigay ng marami. Amen. And what is that? Your trust to God. Amen. I can roam around this chair all day long.
pwede kong paikot-ikutan itong upuan na ito at pwede kong sabihin, oh, our God is so good. Our God is the supplier of my needs. Oh, my God is my healer. Oh, my God is the provider. Pero unless na umupo ako dito at magtiwala doon sa Diyos na sinasabi ko sa inyo, hindi ako magiging maayos at totoong Kristiyano. I need to sit down and I will say to you, oh, my God is my healer. My God is my supplier. Paano mo nasabi yan, Pastor? Yes, because I trust Him. I am giving all my trust, my heart, my weight to my God. Everybody say amen. Siguro naman naiintindihan yung ibig ko sabihin, mga kapatid. As you now sit down, ang iba sa inyo nakaslouch. Ano ibig sabihin yan? You are giving all your weight. Parang kulang na lang humiga ka. Meron bang nakahiga na hindi binibigay yung kanyang buong bigat? Ay, kakaiba ka. May talent kang ganun kung kaya mo. Pero when you sit down and when you slouch, mga kapatid, wow, you are giving all your trust to that chair. And that is what I'm trying to preach today. Can we clap our hands to Jesus? Mag-ingat po tayo. Let us be careful not to misplace our trust. Baka kasi sa iba mo maiupo yung sarili mo. Baka kasi sa iba mo maibigay ang pagtitiwala mo. When we talk about misplace, this is about trusting men. Baka imbes na sa Diyos ka nagtitiwala, sa tao ka na nagtitiwala. And sabi ni Jeremiah, sa binasa natin kanina, mga kapatid, cursed is the man who trusts in men and make flesh his strength. Yung tao na yon, yung flesh ng taong yon, yung lakas ng taong yon, yun yung lakas mo. Mag-ingat ka. Winawarningan tayo, mga kapatid ng Biblia, cursed is the man who trusts in the man, who trusts in the strength of the man, who trusts in the flesh of the man. Because, sabi niya ni Biblia, and whose heart departs from the Lord. Baka mamaya, mga kapatid, imbis na ang Diyos ang nabibigyan ng parangal sa ating pong ginagawa, tao na ang nabibigyan ng parangal. Imbis na ang Diyos ang mabigay o ang mabigyan ng pagsamba at pagpupuri, pasasalamat, tao na ang nabibigyan ng papuri at ng pasasalamat. Sabi ng Diyos, no. Curse is the man. Sumpain ang tao na siyang tumitiwala sa tao. Because when we talk about trusting man, it's not about just people. Makinig po kayo. It's not about just people. Hindi ito tungkol sa tao lang. When we talk about curse is the man who trusts in the man. Ang pagtitiwala sa tao, hindi ito tungkol sa tao. It is also about the system. It is about trusting the system more than trusting God. It is about trusting the ability of man. It is about trusting the resources of the man. It is about trusting the logic of the man than faith. Minsan, mga kapatid, umiiral yung lohika at hindi pananampalataya. Pastor, bakit hindi nyo gawin itong bagay na ito, Pastor? Bakit, Pastor, hindi kayo pumunta doon sa kongreso at sabihin yung sila ay masama at dapat ang salita ng Diyos ay palagi nilang susundin? Mga kapatid, kung talagang pakikinggan ninyo, napakabuti at napaka-noble na plano, mga kapatid. And I encountered a man like that. Naka-encounter ako ng ganyan. Talaga naman, mga kapatid, ang dami mong mapupulot sa kanya. Pero I told the man, sabi ko, Sir, that is your plan, not God's plan. You need to understand that the flesh or the carnal things cannot be friend with the spiritual things. Maybe you have a very good plan, but if that is not according to God's will, you are out
of the game. Eh di pastor kasi ganito kasi dapat magkaroon ng pagmimingle. Ang alam nyo na yon, dapat tayo matutuwid, tayo ang magsasabi doon sa gobyerno, mga ganyan. Sabi ko, nakakatakot naman to, sabi ko. Sabi ko, you know, sir, sabi ko, there is one story in the history of Christianity with the same mentality. You know what's the history about the Trinitarianism? Trinitarianism came from the belief of one man who ruled. Because the belief previously in the history is monotheistic at saka yung polytheistic. Noong unang panahon, sa panahon pala ni Kristo, wala pa si Kristo, may mga polytheistic belief na. May mga sumasamba sa maraming Diyos. Pero ang Israelita sumasamba sa isang Diyos. Ngayon, nung panahon na yon, dahil nga sumasamba sa maraming Diyos, yung iba naman sa isang Diyos. Siyempre itong politiko, sabi niya, teka lang, mawawalan ako ng boto. Magkakaroon ng commotion sa aking komunidad, magkakaroon ng problema sa aking kaharian pag hindi ko napag-isa sila. That's why we have that Trinity belief. Because in the Nicaea Council in 325 AD, nagkaroon ng Trinity. Nakuha niyo yan? Sa Council of Nicaea. History po yan, basahin nyo. You Google it. Dahil mayroong isang tao na napaka-brilliant na gustong pagsamahin yung mga maling pananampalataya doon sa iisa at tunay na pananampalataya. Kaya nagkaroon ng Trinity. At sabi ko, sir, if you insist your plan, you are just creating another pagan history. Tahimik siya. Minsan brilliant tayo sa plano natin. Minsan marami tayong alam. Minsan mas marunong pa tayo sa Diyos, mga kapatid. Pero until such time na you understand how God works. Pastor, dumadami ang masasama dami. That is already in the book of Revelation. That is already prophesied. Na darating ang panahon, maraming tao na aayaw sa salita ng Diyos at magkakaroon ng pangangati ang kanilang tenga sa mga katwiran ng Diyos. That is prophesied. Ano gusto mong gawin? Ituwid sila. It is already given in the Bible. Because without those, there will be no second coming. That's why we are waiting for the appearing of Jesus Christ. Sapagkat pag dumating si Kristo, mga kapatid, yung imperfect world na kinakatayuan at tinitirhan natin ngayon, hallelujah, ililipat tayo ng Diyos sa isang perpektong lugar, mga kapatid. Lalo't higit sa mga sumasampalataya sa Kanya, mga kapatid, dadalhin niya sa Kanyang kaharian. Go and prepare a place for you. Ang sabi niya. So meron siyang inihandang lugar sa atin. This is not. Whatever we do on earth is still, this is imperfect. Kaya nga hindi ito pinangako ni Lord sa atin Pag sinabi bang ikaw nagpakatapat sa Panginoon, sabi, sige, mabubuhay ka ng mga century dito sa lupa. Hindi pinangako ng Panginoon niya. You will be living forever in the world. Hindi sinabi ni Lord yan. Bakit? Ang pinangako niya, perfecto na lugar. Perfecto yung lugar na pagdadalhan niya sa atin. My sister is already there. No more pain. No more crying. She's already there. At kung maririnig lang natin siguro, mga kapatid, hallelujah, kung bubuksan lang ng Diyos ang ating mga spiritual na pandinig at marinig natin ng mga panalangin ng mga banal na kinuha ng Panginoon, hallelujah, you will be enjoying even your suffering on earth. You will still be enjoying, mga kapatid, because you know that the promise of God is greater than what is happening to you right now on this earth. There is a promise of the Lord, mga kapatid. May pangako ang Panginoon. That's why we want to listen to the Word of God more, because we want to understand His will.
Kaya tayo nagsisimba kasi gusto nating maintindihan. Ano ba plano ni Lord sa buhay ko? Ano ba purpose ni Lord sa buhay ko? Ano ba itsura ng, ano ba pinangako niya doon sa akin? Amen. So when you go to church, and then somebody, your pastor told you, oh, you need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. And you need to receive the Holy Ghost. Ay, pastor, religion na yan eh. Minsan nagre-resist. Pero naniniwala ka. I believe in God. I worship Jesus. I believe that He is the great creator. Pero yung pag sinabing, magpabaptize ka kapatid. Next time, pastor. Ano itsura mo? Ang itsura mo, paikot-ikot ka lang doon. Para ka nagtitrip to Jerusalem, mga kapatid. Paikot-ikot ka lang doon sa Diyos. But you never put your trust to the Lord. Palagi ko sinasabi, ano bang kinaduduwagan natin, mga kapatid? Pag umuulan nga, mga kapatid, sobrang lakas ng ulan, nilulusong mo yung ulan eh. Di ba aling bahalang mabasa, makauwi ka lang. Hindi ka takot mabasa. Ang bautismo, mga kapatid, ilulubog ka lang saglit, oh. May kasamang pananampalataya sa puso mo that God is preparing a place for you. This is not religion. Baptism in water is not a religion. It's not a religion. Kung may makita kayo sa Biblia na ang bautismo sa pangalan ni Jesus ay relihiyon, sasama ako sa iyo. Titigil ako sa pangangaral. Hindi, mga kapatid eh. Pilosopo ang taong nagsasabi na ang bautismo ay relihiyon. It is not. It is not. Holy Spirit baptism. Mahalaga ba yan, pastor? Kasing halaga ng buhay mo ang bautismo sa Espiritu Santo. Because we are raised na buhay tayo, lumaki tayo, na hindi tayo aware. Who among you, mga kapatid, nung ikaw ay nagkaisip, nagbabasa ka na ng Biblia? Who among us here, mga kapatid, nung mag-grade 1 tayo, ito na yung pinag-aaralan mo? Wala, mga kapatid. Wala. At ngayon, nakapag-aral tayo, mga kapatid, nagbigay tayo ng panahon, magbasa, mag-aral, naiintindihan natin, tinuturo natin, ayaw ka maniwala niyan. Pero pag binabasa natin ang salita ng Panginoon, ang liwaliwanag. Ang walang espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Anong ginagawa mo? Sinasamba mo si Kristo, ginagamit mo pangalan ni Kristo, nananalangin ka kay Kristo. Pero sabi ni Apostol Pablo, ang walang espiritu, Romans chapter 8 verse 9, ang walang espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Kanino ka? Oh, look at that. You are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of His. Anong saan tayo lulusot dyan? Sige nga, pwede mo baguhin yan? Hindi natin pwedeng baguhin yan. Kahit konteksto ang kunin nyo dyan. Sinasabi pa rin ni Apostol Pablo na may espiritong binibigay ang Panginoon. At yung espiritong yan ang magpapatunay na si Kristo ay sumasa iyo at ikaw ay na kay Kristo. Kaya kung wala kang espiritu ni Kristo, ikaw ay hindi kay Kristo. Hindi mo na kinakailangan ng malalim, hindi mo na kinakailangan magpakadalubhasa pa sa Biblia para maintindihan ito. Basahin mo ang konteksto, basahin mo yan, mga kapatid. Maging yung central idea ng Scripture, basahin mo yan. Yung pa rin ang sasabihin sa'yo, that there is baptism of the Holy Spirit, mga kapatid. Yan ay sinabi ng Biblia, sinabi ng Book of Joel, sinabi ng Korinto, nangyari dun sa Book of Acts. Where can we go? Kaya pag may tao, mga kapatid, na nagsisik ng Holy Spirit, hallelujah, my heart is pounding, mga kapatid. Kapag may tao, alam niyo, uhaw na uhaw sa Espiritu Santo. John chapter 7, mga kapatid, basahin natin. Tingnan niyo. Verse number 37.
On the last day, that the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirst, you want to receive the Holy Spirit, brethren? Sorry, I'm just telling you this because here comes the new year. I want to remind everyone about the importance of the Holy Spirit baptism. Ang sabi ni Jesus Christ, if anyone thirst, let him come to me and drink. If anyone is thirst. So it's conditional. May iba sa inyo hindi na uhaw, may iba sa inyong uhaw na uhaw. Pero sabi ni Kristo, kung sino lang yung uhaw, kaya may mga taong, hallelujah, paglapit sa Panginoon, gusto niya makareceive ng Holy Spirit, nakaka-receive siya. Bakit? Uhaw siya eh. May mga taong pinaiinom mong pilit, ayaw uminom. Bakit? Busog daw siya eh. Hindi siya nauuhaw eh. Pero pag ang tao uhaw sa Panginoon, pag ang tao uhaw sa banal na Espiritu Santo, paglapit pa lamang niya, ano sabi sa verse 38? He who believes in me, yung naniniwala lamang, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Kaya nakakapagsalita siya ng iba't ibang wika because the person believes. Because you believe eh. Gusto mo makatanggap ng Holy Spirit? Naririnig mo yung pastor, yung instruction ng pastor, open your mouth. Don't raise your hand too high. Kasi paglipas ng mga 5 minuto, ngawit na yan. Yung isipan mo na kay Lord, dapat ngayon napunta na sa ngawit mo. Ang tagal naman ni pastor, nanigas na yung aking braso. Now, you raise your hand as a symbol of surrender, but you put your hand rest on your body. Nakasurrender ka pa rin naman ha. So wala ka nang iniisip. Then huwag kang tungo ng tungo. Tumingala ka sa langit because the headquarters is in heaven. Heaven is above. Maliban sa impyerno mo gusto manggaling mga kapatid. Di ba? Di ba sa langit, di ba? Tumingala ka. Close your eyes. Bakit kinakailangan sarado? Para walang istorbo. Kasi pag may nakikita ka, lingon ka ng lingon. You focus to God. And then you open your mouth, say hallelujah. Oh, it's not just one hallelujah. The word hallelujah is the highest praise. It's not a word of man. Read your Bible. Hindi ka pa pinapanganak, hindi pa tayo tao, may salita ng hallelujah sa Biblia. Yung salitang hallelujah, wala pang mundo, mayroon na sa langit. Ibig sabihin, ang salitang hallelujah ay hindi panlupa, panglangit yan. Kaya when you say hallelujah, yung sinasabi ng mga anghel sa langit sa Diyos, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the one who sit on the throne. Hallelujah. Pagsamba nila yun sa Diyos, yun ang pinakamataas na salita ng pagsamba. Kaya si Bamboo, ginawa niyang biro-biro yung kantang hallelujah. Mga kapatid, pamumusong yan. Because that is not the word for men. That's the word for God. Hallelujah. Kaya kapag nakapikit ka na at sumasamba ka na, nagbiro ka pagsisising puso, mga kapatid, naniniwala ka sa Diyos, mga kapatid, you say hallelujah. Open your mouth. Say hallelujah. Let your tongue speak. Just let it flow. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And suddenly the Lord, mga kapatid, if you come to Him in your belief and in your faith, mga kapatid, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Hindi kayo just be conscious of yourself worshiping the Lord. Yun lang, mga kapatid. Because literally speaking, mga kapatid, if we will not be doing that, mga kapatid, we are now not trusting to the words of God. Pangako ng Diyos yun eh. Mayroon bang ang Diyos na hindi kayang ibigay? Sabi nga ni Sister Rejoice kanina eh, hindi siya makapaniwala. May inihabol pa si Lord sa kanya. Maaaring silang mag-asawa, they think na it's impossible for them nagkaroon ng baby. Dahil sa mga sinabi ng siyensya, sinabi ng medisina. Pero look what happened. Mayroon bang imposible sa Diyos, mga kapatid? Walang imposible sa Panginoon. And what happened to them is the right example and telling us, showcasing the Lord's power, that there is nothing is impossible with God. Kaya walang imposible sa Panginoon. Kaya pag humihiling ka sa Kanya,
Ibibigay niya. Kaya hindi sinungaling ang Diyos when He said that He will give you the gift of the Holy Spirit. He will mean it. Tututuhanin niya yun. Yes, amen. Praise God. Yes. Hallelujah. Amen. Kaya when you worship God, hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? When you worship God, please put all your trust to the Lord. Sit on it. Give your full weight to the Lord. Amen, 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 amen. Because King Saul, in the previous story mga kapatid, he misplaced his trust. Si Haring Saul, alam niyo nangyari sa 1 Samuel chapter 13, verse 8 hanggang 14. Under pressure na si Paul eh. Nandiyan na yung mga kalaban, mga kapatid, yung mga Pilistino. Sila gegerahin na mga kapatid. Eh wala pa yung propetang si Samuel. So, nasaan ba yung propeta natin? Late na naman. Nasaan ba siya? Ano bang gagawin natin? So, anong sabi mga kapatid ni Prophet Sam, ni King Saul, okay, let's do this. Let's offer to the Lord. Let's have a offering to the Lord. Imbis na ang gagawa nun ay man of God, si Samuel, pinangatawanan niya. Siya ang gumawa. Hindi niya trabaho yung ginawa niya. Kaya pagdating ni Samuel, sabi niya, ano yung nag-iiyakang mga tupa? Sabi niya, boss, mahal na propeta, ginawa na namin yung trabaho mo, late ka eh. Doon na nagsimula nagalit ang Panginoon. Because he misplaced his trust. Si King Saul, imbis na magtiwala sa Diyos, kinukulit siya ng kanyang mga sundalo, mga general, at nandiyan na yung pressure sa buhay niya. Anong gagawin niya? Nawala na sa isip niya ang Diyos. Ang tiwala niya napunta doon sa kanyang sarili. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi siya naghintay sa instruction ng propeta. Nag-trust siya, nagtiwala sa kanyang sariling kakayanan at pakiramdam. At yung mga tao, yung sinasabi ng mga tao, sinunod niya. Ang resulta, alam niyo nangyari? Tinanggal ng Diyos sa kanya ang kanyang kaharian. Alam niyo kung bakit? Dahil ang kanyang pagtitiwala ay hindi napunta sa Diyos, napunta sa tao. Hindi naman siya tanong, did he stop believing God? No. He still believing God. But what he did is he stopped trusting God. Magkaiba po yun. I believe in God. Look at me. I believe in God. I trust in God. I believe in God. I trust in God. The moment you did not sit on it, mga kapatid, you're not trusting God. Amen. Because I'm not giving all my full weight pag nakatayo ako. I'm depending on my strength. Tibay ng tuhod ko. Balanse ng katawan ko. Doon ako nakatiwala. Curse is the man that trusts the man. Amen. Pero pag sinabi kong nagtitiwala ako sa Diyos, tinan niyo mga kapatid, I'm not using my faith. I'm not using my strength. I'm depending everything to this chair. That is trust. 2026 is coming, brethren. I want you to give your full trust to the Lord in the coming year, mga kapatid. Give your trust to the Lord. Give your full weight to the Lord, mga kapatid. Worship Him like never before. Serve Him like never before. Amen. Because a misplaced or misguided trust is like, alam niyo, wala namang backslider na nag-backslide ng biglaan eh. May kilala ba kayong backslider na nag-backslide isang araw? Bigla na lang? No. Nagsimula yan sa misguided trust. Napunta yung tiwala niya sa iba. Yes, amen. O dahil matalino, ano ba naman yan? Yung nagtuturo sa atin, di naman yan tapos eh. Ano ba naman yung leader natin? Di marunong mag-English. Balu-baluktot. Ayoko na nga dyan.
Ano ba naman yung sistema natin? Parang di pinag-aralan. Buti pa ako, marunong. Anak ko, yan na. Misguided na yun. Nami-misplace mo na yung trust mo. Imbis na sa Diyos ka magtiwala, sa tao ka na nagtitiwala. Sa runong na ng tao ang tiwala mo. Because when trust is misplaced, there will be no discernment. Pag binalikan mo yung Jeremiah chapter 17, pag may mga dumarating doon ng magagandang bagay, hindi mo doon nadidiscern. Ayun no? For he shall be like a shrub in the, alam niyo yung shrub in the desert? Meron, napapanood nyo ba minsan sa telebisyon na may isang desierto yan, pero mayroon para mga puno, na yung mga bush na maliliit, na tuyong-tuyo na siya, pero nandoon. Di ba yung panahon ng mga cowboy, nung mga palabas na, di ba, may mga maliliit na tumutubong ganon, na, di ba, parang kumpul-kumpul siya na mga tuyong dahon o tuyong sanga. Nandun lang siya. Sobrang init. For he, kapag nagtiwala ka doon sa tao, he shall be like a shrub in the desert. Para kang isang shrub o isang maliit na puno doon, parang bush doon, na sa gitna ng disyerto, and shall not see when good comes. Pag may dumarating na mga opportunity, pag may dumarating na mga pagpapala, pag may dumarating na mga blessings, hindi mo nadidiscern ang mga bagay na yun because you are blind. Everybody say amen. Amen. For he shall be like a shrub in the desert and shall not see when good comes. Wow. Dumarating yung blessing, hindi mo, bakit? You are not sitting, you are not giving your full faith to God. Pag may dumarating na blessing, pag kamusta ka na, sister? Sabihin ng sister, God is good, pastor. Brother, sister, God is good. Sasabihin mo naman, anong God is good? Sasabihin nyo, alam mo ba, gabitin ko Sister Rejoice, it is impossible for me to have a baby. But God is good. Ano sasabihin niya? Tsamba lang yan. Tsamba yan. Hindi lang naman siyang ganyan eh. Marami ding iba eh. When good things are coming, they cannot discern it. Paldo ka ngayon ah. Ay, siyempre, madiskarte to. Diba? Dami mo ngayon ah. Sa Bisaya pa, bagay mong bulsa. Makapal ang pitaka mo. Grabe ka. Siyempre, iba na ito. Iba na to. When good things are coming, you don't recognize God. You don't recognize grace. Sinasabi ni Sister Francine, tinuturo niya kanina. You don't recognize grace. That every day in your life, inhale and exhale mo mga kapatid, is the goodness of God, the grace of God. You know what? When you inhale, it's parang simple lang. You know what the word Yahweh means? Yahweh. Every breath of man. Diba? You came from the breath of God. Diba? That's why Yahweh means, diba? Yahweh, Jehovah, Jesus is one. So, bawat hininga mo, hindi mo alam yun. Grace of God yan. Amen. Kaya pag wala ng flatline na, ito nangyayari sa kapatid ko, Sister Marnel, nag-flatline na siya. Nire-revive siya. Tinatanong ko ng kapatid ko si Laura, Kuya, nakawalo na sila. Ano kuya? Kawawa na, lamog na si Manel. Hindi. I ask God. Sige, tuloy. Nakasampu. Bumalik ang pulso panandalian. Pero nag-flatline siya ulit. Because when Yahweh stops, give you grace, it's the end of everything. And every time na humihinga ka pa, it is Yahweh, it is God, it is Jesus
that is giving you grace every day. Amen. Kaya kahit gano'ng kagwapo, kaganda, kapera, pag tumigil na yan, wala na. Tapos na tayo. Amen. Amen. Diba? Let's enjoy life. Yung humihinga tayo, okay yun kaysa sa marami kang ang pera, di ka naman makahinga. That's right. Anong gusto nyo? Maraming pera pero di ka makahinga? O wala kang pera pero humihinga ka? O doon, alas sa walang pera, di ba? Eh, hindi tayo papayaan ng Diyos na walang pera. Because God is our provider, mga kapatid. Can we praise the Lord Jesus? Come on, praise Him! Hallelujah! Kaya, don't be sad. Pagdukot, uy, sa Bisaya, sinsilyo man eh. Baryato. Masaya ka pa rin. Bakit? Basta humihinga. Masaya dapat. Hallelujah. Pag humihinga, praise the Lord pa rin. Everything that hath breath, praise the Lord. Let everything that hath breath, praise the Lord. Kaya palagi paggising sa umaga, humihinga pa ako, praise the Lord. Sa gabi, bago ka matulog, pwede ka mawala ng hininga eh. That's right. Amen. Pero you pray, Lord, baka naman, pwede bukas. Baka pwedeng gisingin mo ako bukas, Lord. Di ba? Kinabukasan pagising mo, huwag kang init-init ang ulo mo. Gising ka nga ng Diyos eh. Di ba? Bira ka, ikaw na nga dapat magpasalamat eh. Ginising ka ng Diyos eh. Di ba? Eh kung habang buhay ka na natulog doon, ginigising ka namin, di ka magising. O, di ba? Pero kinabukasan, ginising ka ni Lord. Uy, Lord, thank you, ginising mo ko, Lord. Praise God, pupurihin kita, sasambahin kita. I will put my trust in you, Lord, because my life came from you, Jesus, and every breath I have is your grace. Amen. That's why settle your trust. Because a settled trust is not occasional. It is fixed. When we talk about settled trust, it is fixed. You already decided who is your source. Praise God. Yes. You already decided in your mind and in your heart who will be your source. Powerful pastor. Preaching good. Kaya fix ka, mga kapatid, yung trust mo. Because alam mo kung sino ang source mo. God. Amen. Hope is not a feeling, it is a direction. When you hope God, ano sabi kanina? And whose hope is the Lord? Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Hope is not a feeling. It's a direction. Whose hope is the Lord. Direction yun eh. Hallelujah, Lord. Amen. Hindi yung pakiramdam ko, pagtitiwalaan ko si Lord ngayong araw na ito. Pakiramdam ko bukas medyo hindi ako masyadong magtitiwala. Buti ka pa. Hope is where you are looking, what you are expecting, and who you wait on. That is hope. Sino bang inaasahan ko? Sino bang ina-expect ko? Sino bang hinihintay ko? Pag may nangyayari sa buhay natin na negative, mga kapatid, sino hinihintay mo? Ano inaasahan mo? Kaya nung sa wake, mga kapatid, sabi ng mga pastor natin na nagturo doon, mga kapatid, kung walang salita ng Panginoon, sino magko-comfort sa atin? Amen. Eh kahit ba naman, pumunta pa dyan ang presidente ng Pilipinas, alu-aluin kami, Jun, pastor, huwag kang mag-alala. Bigyan kita posisyon. Posisyon. Kitang kita ghost project. Ay kahit ano ipangako ng tao, hindi niya maiintindihan kung bakit ang buhay ay tumitigil sa lupa. Only the Word of God can explain that. Not even Confucius, not even Buddha, not even those gods. But only Jesus, only God can explain what is life. I am the way, the truth, and the life. That is Jesus' words, mga kapatid. Praise God. In every time we are in sadness, and every time you are in your situations where hindi mo gusto, sit down and get your Bible. Yes. Call your pastor. Pastor, pangaralan mo nga ako. Bakit?
Natatakot ako eh. Pastor, pangaralan mo nga ako, nangangamba ako eh. Pastor, pangaralan mo nga ako, naguguluhan ako eh. Pastor, pangaralan, let the Word of God teach you. Let the Word of God comfort you. Let the Word of God be preached upon you. Because the Word of God giveth life. Nagbibigay ng buhay ang salita ng Diyos. Kaya alam nyo, kahit masakit sa amin, mga kapatid, there are times, mga kapatid, na I'm okay. I'm okay. But when I entered my room, mga kapatid, and sat down, parang umulan ng kalungkutan. Hindi mo mapigilan yun, mga kapatid. Kahit anong gawin mong payong, hindi mo masasalag yung kalungkutan. Babaon sa pinakaibuturan ng iyong puso. And then, I will always quote the Word of God. The Lord is my shepherd, and I shall not want. Parang biglang, I'm okay. Because the Word of God is powerful, mga kapatid. Kaya pag kayo, mga kapatid, meron kayong, subukan nyo, mga kapatid, sa mag-asawa. Example lang, mga kapatid, ha. Halimbawa, kayong dalawa, nagtatalo kayo. Pula o puti? Kaya, anong ulam? Itlog ba o manok? Mag-aaway silang mag-asawa. Halimbawa, nagtatalo. Eh, talaga patatalo, siyempre si Mrs. Siyempre si Mr. Lalo na, siyempre Mr. yan eh. Pero palaging tama si Mrs. Kahit anong gawin namin, palaging tama si Mrs. eh. Pumagit na ngayon yung anak. Dala-dala yung Biblia. Mami, Daddy, anong gawa nyo? Away kayo? Nanay mo eh! Sabi ng manok ang ulam eh! Ang tatay mo eh! Takaw-takaw sa manok! Itlog naman ang gusto ko eh! Mami, Daddy, ito oh. May tinuro si pastor sa Sunday school kanina. Mami, Daddy. Ano yan? Sabi niya. Mami, Daddy, sabi ng Bible, husband, love your wife. Wives, submit to your husband. Kayong mag-asawa, ano gagawin niyo? Sabihin niyo, anak, di totoo yan. Sabihin niyo, di ba hindi? For sure, isa sa inyo, bababa. For sure, isa sa inyo, teka lang, Word of God na yun ah. Parang talo kami doon ah. Teka lang, anak, tama ka. O, hindi na mag-iimikan yung mag-asawa. Medyo ano na, wala, bubaba na. Kasi may Word of God na eh. Pag pumagit na ang salita ng Diyos, talo tayong lahat, mga kapatid. O di, maya-maya, alam nila ang lulutuin nila, adobong manok na may itlog. They live happily ever after. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Pero minsan, the Word of God is powerful. The Word of God is powerful. I tell you that, mga kapatid. Because hope, when we hope God, hope is a person. Ano makita naman? Whose hope is the Lord. The Lord. This is person. Amen. Ang hope daw is the Lord. So hope is a person. It's not circumstances. It's not emotion. It is the person of Jesus. Amen. When God is your hope, even delay cannot destroy you. Even pressures cannot defeat you. And even lacking cannot control you. Kasi may pag-asa ka eh. Ano ba naman yan? Ang tagal-tagal ng blessing pinapanalangin ko. Bakit nadidelay? If God is your hope, delay cannot destroy you. If God is your hope, kahit maraming pressure, it cannot defeat you. Kahit kulang ka, kahit wala ka, anong handa nyo sa New Year, Aber? Yung tirang spaghetti ng Pasko, Pastor.
Pinrosen namin. That's good. Yun. Ice spaghetti. O, di ba? Parang ice buko ang dating, di ba? Umalagyan ng itlog, hindi na makakain yun. But it cannot control you. Kahit may mga kakulangan, it cannot control you. Alam niyo yung tatlong Hebreong lalaki, mga kapatid, nung inihagis sila dun sa hurnuhan, na 7 beses pinainit, mga kapatid, ang sabi nila, oy, mahal na hari, our God is able. What is that statement? That statement is a statement of confidence. Oh, our God is able to save us. Pero dinugtong nila, but if not, ano naman yun? Kanina, word of confidence. God is able to save us. Yan naisip-isip nila, paano pag hindi? But if not, but if not, still, we will not serve your gods. Ano naman yung but if not? It's a word, a statement of surrender. You surrender to the will of God. Yung confidence mo, the Lord will heal me. The Lord will bless me. That's your confidence. Paano kung hindi ka pinagaling? Paano kung hindi dumating inaasahan mong prayer? Sagot ng prayer mo. But if not, still, I trust Him. Anong ibig sabihin nun? You are surrendering to the will of God. Kaya alam nung nangyari? Yung confidence saka yung surrender, pinagsama ng tatlong Hebreong lalaki. Ano nangyari sa kanila? Nagsayaw-sayaw doon sa initan, mga kapatid. Nagsayaw-sayaw sila. Nasusunog na yung paligid nila, pero sila hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi walang pwedeng sumunog, walang pwedeng humadlang, walang pwedeng magwasak, na kung saan ang Diyos ay ang kanilang pag-asa. Kaya kung Diyos ang pag-asa mo, buntutan ka ba ng demonyo, hindi ka maaano. Do you believe in that, mga kapatid? I hope you believe in that. Blessed is the man who trusts in the Lord. So you can be blessed before the provision comes. Because blessing flow from trust, not from supply. Pwedeng bago ka pagpalain ng Panginoon, kapatid, blessed ka na eh. Pwedeng bago dumating sa iyo yung hinihingi mong prayer sa Kanya, blessed ka na eh. Kasi blessing starts from your mentality. Tinuturo ni Sister Franz kanina, I am not poor. Hindi naman pandaraya yun eh. Nire-redefine nila yung poverty eh. I am not poor. Anak ako ng Diyos eh. Tatay ko hari. May anak ba ang hari na pulubi? Wala akong ang hari. Ang tatay ko, di prinsipe ako. Prinsesa ako. Naku, kayo ibig sabihin? It's really on the mentality. Kaya kung humihingi ka sa Panginoon, ano sabi ng Biblia? When you pray, think that you already received them. Ano yun? Mentality. You are putting already, you are telling yourself already you receive it. Because ang gusto ng Panginoon, makita sa atin yung attitude, blessed. Attitude na blessed tayo, hindi yung kung kailan ka kung kailan dumating yung blessing, tsaka ka nag-reaction na parang, uy, saya-saya ko talaga ngayon, Lord, kasi alam mo, talaga binigyan mo ko ng bagong iPhone. Kung di dumating yung iPhone, malungkot ka. Ang gustong makita ng Panginoon sa atin, mga kapatid, may iPhone ka o wala, masaya ka. Diba? Kahit China clone lang yan, yung pagbukas mo, inchik, lumalabas. Saksa ko pipindutin dito. May tumatawag sa'yo, inchik din. Asa ba yung answer dito? Hallelujah. Trust, a settled trust is a decision. Let me tell you this. A settled trust is a decision. Because trust is made before pressure. Trust is made before pressure arrives. You decided,
settle na yung mind mo, tsaka yung heart mo. Bago dumating yung mga pagsubok, kung nakasettle na yung decision mo, whatever happens, I praise the Lord. Because trust is not reactive. Gusto kong bigyan ng diin ito bago ako magtapos. Trust is not reactive. Sabihin mo, I will trust because I have no choice. Reactive ka doon. Diba, dumating sa buhay mo pagsubok, sige, magtitiwala ako, wala naman akong choice eh. Hindi po yun tamang pagsisettle ng trust. Because trust is not reactive. I trust the Lord when I see something good change. Kung may nakita kang pagbabago na maganda, tsaka ka lang magtitiwala. Paano kung walang dumating na pagbabagong maganda? So, trust is not reactive. Trust is something that you decide before pressure arrives. Amen. Tanong ko sa inyo, gusto ko lang bigyan ng konti kayo mga kapatid bago tayo magtapos. Nung si Daniel po ba, pinasok doon sa lion's den, kinig po kayo, nung pinasok si Daniel doon sa lion's den, tsaka niya lang ba sinabi, ngayon I decided to pray because I am now in the lion's den. Ayun na yung leon! Naku, nakakatakot! Sige, magpipray na nga ako! Ganun ba si Daniel? No. Before he arrives in the pressure, in the test, he is already praying at home. Yan ang mentality ni Daniel. A settled trust. Bago pa dumating ang pagsubok, mayroon ka na nakalagay sa isip at puso mo na I will trust the Lord. Wala pang pagsubok pero I will trust the Lord. Pag dumating ang pagsubok, lalong you trust the Lord, mga kapatid. A settled trust is a decision. It's a decision. Trust is not emotional. Because emotion change over time. Ngayon, masaya ka. Mamaya, malungkot ka. Pero sabi ni Kristo, mga kapatid, nung nananalangin siya dun sa Garden of Gethsemane, not my will, but thine will be done. Emotional pag-uusapan, may mas emotional pa ba kay Jesus Christ yung siya'y papatayin na? Grabe iyak niya doon, mga kapatid. Yung pawis niya daw kasing lapot ng dugo, as described by the Bible. Grabing intense yun. Alam niyang masasaktan siya, alam niyang mamamatay siya. Intense ang Panginoon sa prayer niya. Yung patak niya, mga kapatid, ng kanyang pawis ay napakalapot. Ibig sabihin, intense yung nararamdaman ni Lord. Pero maya-maya sabihin, no, Lord, not my emotion, not my will, Lord God, but thine will be done. Kaya minsan kahit na hirap na tayo, emosyon na tayo, in pain na talaga tayo, hirap na tayo, may pawuling-wuling ka pa sa Panginoon, mga kapatid, Lord, why me? Sabi ni Lord, don't use your emotion before you trust God. Don't be dependent to your emotion. Because trust is not emotional. And trust is not circumstantial. Because every circumstances change and very unstable. But Paul trusted God both in abundance and in lacking. Meaning to say, ang circumstances sa kanya ay baliwala. Brethren, here comes 2026. Wow. Sa amin, 2025 is not, it's not so emotionally happy. It's sad. We spend our Christmas in the funeral together with you guys. Siguro, yun nga, papasalamat ako sa inyong suporta, sa mga pagpupuyat ninyo, sa mga taong ginamit sa likod ng paghahanda ng funeral ng kapatid ko. Nagsakripisyo kayo, napuyat kayo, nagbigay kayo, nag-extend kayo ng lakas ninyo. Ang iba sa inyo halos lagnatin na para suportahan lamang ang kalungkutan namin. I-comfort lang kami. And I thank the Lord for this church, for this family. It's 2025 for us is not so parang
we will end the year para bang, wow, ganun. May lungkot. Tao lang po kami. Hindi kami Superman na hindi nakakaramdam ng lungkot. Malungkot po kami, mga kapatid. Pero 2026 is another year that God is telling us, hey, if you can put your trust on me at the end of this year, at pagputok ng bagong taon, at nakaupo ka sa pagtitiwala mo sa Panginoon, think about what God can do to you in 2026. Think about maaring yung 2025, paikot-ikot ka pa lang sa Diyos. Oh, God is good. I will serve you, Lord. I love you, Jesus. Lord, you are my everything. What if, bago matapos ang taong 2025, you decide to sit on it and give everything to God? All your weight, lahat ng iyong bigat, lahat ng iyong pagtitiwala. At pagdating ng bagong taon, pagputok ng bagong taon, makikita ng Diyos na nakaupo ka sa Kanya sa pagtitiwala. Think of how God will do great things and miraculous things in your life. Alam ko, mga kapatid, nakakapagod ang 2025. Alam ko marami sa atin nagsuffer. Alam ko marami sa atin nahirapan. Maring iba sa inyo, ang dami niyong victory, and I thank the Lord for that. But some of us emotionally, we are tired. Some of us emotionally, we are broken, full of pain. What if today, the last Sunday of 2025, you sit on the chair of trust? What if you give every weight to the Lord before the new year comes? You know, brethren, look at me. I have here the key. So, a key signifies that something that I can only access because I have the key. Makikita nyo isang lugar, isang bagay, maaari, pero hindi nyo kayang buksan. Pero kung sino may hawak ng susi, kaya niyang buksan. May control siya. You can go on every time you want, whenever you want. Mabubuksan mo siya. Kailan mo gustong isarado. Meaning to say, you have all the control because you have the key. May mga Kristiyanong, they believe God, but still they have the key. They believe God, but they also believe that they control everything because they have the key. Yung lakas mo, susi yan eh. Yung dunong mo, susi din yan. Yung kayamanan mo, resources mo, susi din yan. Minsan naniniwala tayo sa Diyos, pero you brag this key. I can do this. I can do this. Because of this key. Jeremiah said, curse the man that trusted the man. Hindi naman sinabi ni Jeremiah na curse the man who denies God eh. Ang sabi lang ni Jeremiah, curse the man who makes flesh his arm. Curse the man who trusts in the man. And there are people na dahil may hawak silang susi, hindi sila makaupo. They don't want God to control. They want to be in control. That's why they just roam around with God.
They praise the Lord, but they brag of their keys. Malakas ka pa, may pera ka pa, marunong ka pa. You have the key. That's why you roam around. You don't sit with God. Brethren, keeping this key is just limiting your God. Why don't we today, before the year ends, come to the Lord and surrender your keys? Why don't we ask God, Lord, I'm tired of keeping this key. I'm tired of keeping this key. And every time I keep this key, I don't feel secure. And I don't feel fulfilled, Lord God. Yes, I have the key, I have the control, pero I'm not happy, Lord. I am not fulfilled. You know what, brethren? Some of you are tired not because you are just tired. You are tired because of keeping the key. Kahit hindi mo kaya, pinipilit mong kayanin. Oh, I have the key. Kahit nasasaktan ka na, ayaw mong sumuko. Because I have the key, I have the control. You keep on insisting your key. Today, brethren, He is asking for your keys. Hinihingi ng Diyos ang inyong mga susi. Settle your trust to Him. Don't trust your keys. Don't trust your keys. Why don't you today, before the year ends, come to the Lord and surrender your key and start giving all your weight to Him? Why don't you surrender to the Lord's will and trust Him with all your heart and lean not unto your own understanding? Magandang maabutan tayo ng bagong taon na nakaupo sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya. Don't worry about your keys. Remember, God has all the keys and the power. He even have the key of death, mga kapatid. He even have the key of blessings. Don't worry about your keys. That's only your human capacity and human, hallelujah, limitations. But if you come to the Lord today and give all your weight to the Lord, lahat ng iyong kaabalahan, lahat ng iyong kinatatakutan, lahat ng reservation mo, lahat ng inaalala mo, lahat ng kinakatakot mo, kung lalapit ka sa Panginoon at isusuko mo sa Kanya lahat, mga kapatid, at mag-umpisa kang magtiwala sa Kanyang kapangyarihan at hindi sa iyong kalakasan, at mag-umpisa kang magtiwala sa Kanyang kakayanan at hindi sa iyong kakayanan, mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, ang araw na ito ay magiging magandang araw para sa iyo at sa Diyos, sapagkat ang Panginoon, ang hinihingi niya sa atin ay ang ating pagtitiwala, mga kapatid. Hindi lamang ang ating mga pagpupuri, hindi lamang ang ating pagsamba, kundi ang hinihingi ng Diyos ngayong araw na ito ay ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Settle your trust to God. Shall we all stand in the presence of the Lord? Come on, can you raise your hands to Jesus? Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah.